Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at taga-pakinig. So magandang gabi po muli. At tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? At tayo po muling ay tutunghay sa atin pong pag-aaralan at patuloy po nating pinag-aaralan ang paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagpapatotoo. Ano? So, ngayong gabi po ay tayo po muling mag-aaral. Samahan niyo po ako muli. Tayo po ay muling tatahak sa ating talakayan patungkol po sa paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagpapatotoo. So, kayo po ay muling sumubaybay diyan sa inyo pong kinatatayuan upang muli po ninyong matunghayan at muli po ninyong malaman ang pinababatid po ng Diyos sa atin po mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig. So yun po, tayo po ay muling mag-aral at akin pong babasahin muna ang mga talataan, mga talata na ating aaralin sa Romans chapter 1 verse 15 and 16 mga minamahal. So akin po munang babasahin ito, ang sabi po ng talata, kaya nga sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa ibang nasa Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yan po yung sinasabi po ng talata. Tayo po muling manalangin. Tayo po pumikit. Aming Diyos, muli. Salamat po muli sa gabing ito na kami po ay muli ninyong biniyayaan ng buhay muli upang muling malasap muli ang inyo pong biyaya at awa, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po sa nagdaang umaga, Panginoon Diyos, na kami po inyong ginabayan, na kami po inyong iningatan, Panginoon Diyos, sa mga sakuna na nakaamba sa paligid, Panginoon. Pero salamat, Panginoon Diyos, dahil kayo po ay nananatiling gumagabay at nagtatapat sa amin, bagaman po kami mga nagkakamali, Panginoon Diyos, sa inyo pong harapan, and yet still your grace and mercy, O God, ay nagpapatuloy, Panginoon Diyos, sa amin. Pagpalain niyo po nawa, Panginoon Diyos, ang aming pong pag-aaralan ngayong gabi. Nawa po, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu, kayo po ang muling mangusap sa bawat makikinig po, Panginoon Diyos, ng inyong salita. Muli, ako po inyong lingkod, ay inyo pong linisin. Patawad po sa mga kasalanan at kakulangan, kalabisan na nagawa po ng inyong lingkod sa inyong pong harapan. Bawat isa po sa amin, Panginoon Diyos. Ay po magpala, Panginoon, ngayong gabi. Samahan niyo po kami. Banal na Espiritu, muli, bigyan niyo po ako ng mayamang karunungan upang maipahayag ko po muli ang inyong pong salita sa makikinig, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa kami at inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. So magandang gabi po diyan sa mga sumusubaybay po nating tagapakinig at taga-subaybay po diyan. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. So ngayon po ay muling ating talakayin ang paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagpapatotoo. So napakahalaga po na yan. Kaya wag po nating kalilimutan palagi ang pagpapatotoo sa mga tao. So nung nakaraan natin pong tinalakay is yung bakit mahalaga ang palagi ang pagpapatotoo. Sabi po doon sa ating pinag-aralan, sabi po doon ng ating pong ilang puntos na pinag-aralan is departing from the truth. Yung pong 2 Timothy, chapter 3. Nandiyan po, departing the truth. Yun po yung isa. Pag sinabing departing, sila po humihiwalay sa katotohanan. Kaya napakahalaga po ng tayo po yung nangangaral, lalo na po ngayon, napakadami po ng bulaang propeta, bulaang mangangaral. So, likas po sa tao ang umayaw, ang pag-ayaw sa Diyos. Hindi nyo na ho kailangan turuan ng tao. Yung mananampalataya ay umaayaw pa.
umaalis pa, lumalayo pa. Likas po yan sa tao. Yung likas sa tao, yung pagiging rebelde sa Diyos. Dahil yun po yung nature ng kasalanan, laging laban sa Diyos, pag-ayaw sa Diyos, yan po yung nature ng kasalanan. Kaya po ang tao ay kung uusapin mo or yung yayakagin sa Diyos ay pahirapan, magaling pang bumabatak ng kambing, bagaman ang kambing pag inyong binabatak ay nalaban, pero yun ay nasunod. Pero ang tao po, sabi nga ng matatanda, ay magaling pang manghila ng salungat ng kawayan kaysa ang tao ay ilalapit mo sa Diyos. So yan po, they parting the truth. Kaya marami pong mga mananampalataya is kinakailangan mangaral ng salita ng Diyos upang isa din katotohanan upang ma-appreciate po natin yung ating natamuhang kaligtasan. Dahil yung pong kaligtasan na atin pong natanggap ay hindi po yan biro. Napakasarap pong maligtas mga minamahal. Yung ikaw ay nakakatiyak na pag ikaw ay namatay, tiyak mong ikay palangit. Yung ikaw ay nakakatiyak na wala nang galit ang Diyos sa iyo, wala nang hatol ang Diyos sa iyo, hindi ka na pupunta ng impyerno. Dahil lang ikaw ay biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan. Dahil hindi po lahat ng tao ay biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan. Hindi po yung ligtas pag may bigas, pag walay manigas, hindi po yun. Yun po ay given na. Dito sa lupa, pagka ikay walang bigas, talaga magugutom ka, mamamatay ka sa gutom. But ang pinag-uusapan po natin dito yung kaligtasan spiritual. Na halimbawa tayo mamatay, saan tayo pupunta? Dapat matiyak po natin yung kaligtasan, yung assurance of salvation, mga minamahal. Napakahalaga po na yan. Kaya kung tayo po mananampalataya, ay isa dapat na atin pong ginagawa bilang tayo ligtas. At alam natin na maraming taong napapahamak is yung palagi ang magpatotoo ng salita po ng Diyos. So they parting the truth. They turn into false preacher. Yan, yung sinasabi ko. Una, humihiwalay sila sa katotohanan. Pangalawa, sila'y gumagawa ng gurong ayon sa kanilang mga sariling masasamang pita. Siyempre, yung sabi nga ng Isaiah chapter 30, verse 10, manghula ka sa amin ng mga sinungaling na bagay. Yan yung gusto ng tao. Gusto ng tao ay wag mo kaming tuligsain sa aming mga maling ginagawa. Manghula ka sa amin ng malulubay ng mga bagay, wag yung mga katotohanan, yung kasinungalingan. Ang tao nung bumagsak sa kasalanan, pati kaisipan ay na-damage. Yan yung matindi. Kaya nga yung depravity of men, total depravity of men. Nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, wala nang natirang mabuti sa tao. Yung pananampalataya natin, hindi galing sa atin. Yung ating paglapit sa Diyos, hindi rin galing sa atin. Yun ay lahat ay kaloob ng Diyos. Lahat ay biyaya ng Diyos. Walang bahagi ang tao sa kaligtasan. Ang Diyos lahat ang gumawa. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos. Biruin niyo nung ako na lang, ayaw ko sa Diyos. Ayaw ko sa Diyos. Hindi ko dinisar na kilalanin ang Diyos sa aking buhay, and yet, still ang Diyos, yung mercy niya, yung awa niya, ay nagsustain sa akin. Nakaabot sa akin. They turn into false preacher. They turn into fables. Kung sinabi mong fables, fables means the story or statement is not true. Yung hindi katotohanan. Naniniwala sila doon sa mga sabi-sabi, mas pinaniniwalaan niya yung sabi ng matatanda, yung mga erehiya. But pagdating sa Biblia, Bible na yan. May sulat lang din ng tao. Tama, dahil tao ang babasa, kaya pinasulat ng Diyos sa tao. Dahil kung yan ay sa kabayo pinasulat, sa kabayo yan, sa kabayo ang babasa niyan. Pero kaya pinasulat sa tao para maintindihan natin. So, kaya maraming tao, daming paniniwala na sala sa Biblia at yun ang kanilang pinaniniwalaan. So, yan pa. They turn into pervert way. Kaya nga sabi ng talata, darating ang panahon, ang tao ay sasama ng pasama. Kaya mga minamahal, tayo po, sabi nga ng Biblia, tayo ang ilaw. Kung tayo po yung ilaw, kinakailangan po ng tao ang ilaw. Dahil ang tao pong hindi paligtas ay nasa kadiliman. At kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos,
Kung tayo po'y mananampalataya ng Diyos, dapat po'y binabahagi natin yung pag-asa na nasa sa atin, na binigay ng Diyos sa atin, at yun ay si Jesucristo na tagapagligtas natin. Ano? So, yun po, they turn in pervert way, their preparation in the Word of God. Pag sinabing preparation, is showing contempt or disregard towards something holy or kontra or laban. Yan na. Talagang ang tao ay laban sa Diyos. Yan na yung pangita. So ngayong gabi atin pa kung tatalakayin muli, yung kadugsong po na yan. No? Dahil maganda hong ating talakayin muli yan upang muli po nating masariwa yung ating pong natamong kaligtasan. Alam niyo po, biyaya ang maligtas, hindi ho yan, sabi ko nga, hindi ho yan ordinaryong bagay. Yung tayo maligtas, yung tayo ay makakilala sa Panginoon, yung tayo sumunod sa Kanya, hindi po yung birong bagay. Ano, ayun ho yung milagrong nangyari sa ating hong buhay. Na ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang gumawa sa ating buhay. Kaya po tayo po ay nakapanampalataya at sumusunod ngayon sa Diyos. Dahil kung ating sariling ating tatanungin, matagal na tayong wala sa paglilingkod, mga minamahal. Kaya po tayo po ay mag-aaral ngayon upang tayo po yung magkaroon din ng benepisyo or maulanan ng biyaya na bakit mahalaga yung pagpapatotoo ng salita po ng Diyos. Ano? So, sabi po ng talata, kailangan pong babasahin. Sa Romans chapter 1, verse 15 hanggang 16. Ang sabi po ng talata, dito, kailangan mong babasahin, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, verse 15, kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral, di naman ang Ebanghelyo, sa inyong nangasa Roma. Verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo, gayon din sa Griego. Sabi po ng talata diyan, yung pong atin pong ididiin ay yung sa ikaliligtas. Ibig sabihin, atin pong madidiscern, bakit kinakailangan ng taong maligtas? Dahil sabi, the reality that many people die and perish in hell. Yung katotohanan na marami pong taong namamatay at tutungo po sa impyerno, mga minamahal. Kaya, napakahalaga po ng salita po ng Diyos sa ating buhay upang magkaroon ng pag-asa, magkaroon ang tao ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi po ng verse 16, sabi po, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. So, ang tao pala na wala pang Ebanghelyo o wala pang Kristo sa buhay, ay kapahamakan ang naghihintay. Kamatayan. Sabi nga ng Roma 3:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang tao, nung bumagsak sa kasalanan, kapag hindi siya nakapanampalataya sa Panginoong Hesus, kapag hindi siya binayayaan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ang nasa sa kanya po ay galit at hatol ng Diyos, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng palagi ang pagpapatotoo. Kaya mga minamahal, huwag po natin ipagkait yung atin pong natamong kaligtasan, si Jesus Christ, sa mga taong napapahamak. Kaya kung tayo po mga minamahal ay meron pa po, hindi pa mga kasambahay na hindi po ligtas, atin po silang himukin. Atin po silang, kung ayaw man nilang makinig, tayo po ang gumawa ng paraan upang atin po silang mapangaralan. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa dahil nakakalungkot po mga minamahal, pamilya natin po sila dito sa lupa, tapos pagdating sa kabilang buhay, hindi po natin sila kasama sa langit. Nakakaawa pong kalagayan yan. Dahil, alam niyo po, nakakaawang kalagayan na yung ating mga mahal sa buhay, mismo,
nakadugo natin ay papuntang impyerno. Nakakaawang kalagayan po. At alam naman natin, nasa sa atin yung paraan. Kumbaga may natuklaw ng ahas, nasa sa iyo yung lunas, yung antivirus, Nasa sa iyo yung lunas, ba hindi mo ibigay? May nakagat ng aso, Tapos ikaw ay merong alam na manggagamot. Tapos tinitingnan mo lang yung nakagat ng aso, and yet hindi mo sinasabi, uy, sumamak sa akin, meron akong alam na manggagamot. So tayo po'y merong alam na manggagamot. Ang pinakamalala at pinakamatinding sakit ng tao ay kasalanan. At ang nag-aalis lamang ng kasalanan ay walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Sabi ng John 1:29, narito, ng kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang nag-aalis lamang po ng kasalanan ng sanlibutan ay walang iba po kundi yung personang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Wala pong iba. Hindi po binyag, hindi po pagsunod sa 10 utos, hindi po pag-anib sa relihiyon, hindi po pagpapakabuti, etc., etc., kundi sabi, walang pangalan na ibinigay dito sa lupa, Acts chapter 4 verse 12, walang pangalan na ibinigay dito sa lupa na sukat natin ikaligtas. Kundi sa Panginoong Jesus lamang, mga minamahal. Kaya mga minamahal, kung tayo po ang may hawak ng pag-asa, sabi ko nga may pag-asa, antaysan, Kung tayo po yung may hawak ng pag-asa upang ang tao'y maligtas, mga minamahal, atin pong ibahagi. Nakakalungkot na kalagayan na maraming mga mananampalataya ng Diyos ay napaka-passive. Pag sinabi mong passive, yung para bagang may nasusunog. Ay, nasusunog yung bahay. Parang ganun, ay hawak mo na yung tubig, nasusunog yung bahay. Dapat tayo po yung alerto, mga minamahal, na sabi nga ng talata, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, mga minamahal. Napakahalaga ng pangangaral ng ebanghelyo, mga minamahal. Huwag po natin ipagkait, mga minamahal. So, ang sabi po dito sa Acts chapter 20, ang sabi po dito, Acts chapter 20, verse 24. Ang sabi po dito ng talata, nasaan na yun? Yan, ari po, Acts chapter 20, verse 24. Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Ito po yung sabi ni Apostle Paul. Nasabi ko, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received to the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Yun po dapat ang ating pong mga minamahal na desire. Ang sabi po niya ni Apostle Paul, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Yan po dapat mga minamahal, yung pong ating aramdam, mga minamahal, na tayo po ay basta ako'y makapangaral ng ebanghelyo. Sabi nga ng talata dito sa Romans chapter 1, verse 10, at laging sinasamo ko kung ngayon sa wakas, sa anumang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makapariyan sa inyo upang ipangaral ang ebanghelyo. Kaya nga mga minamahal, napakahalaga yung palagi ang pong pagpapatotoo. At alam niyo po, pag tayo po yung nagpapatotoo ng ebanghelyo, dyan niyo po makikita ang taong matigas sa Diyos. At kayo po iinit sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Iinit po tayo sa paglilingkod sa Diyos dahil nakikita natin kung gaano ang tao katigas ang ulo pag Diyos ang usapan. Ayaw ko po na yun. Kaya mga minamahal, huwag po tayo mahiyang ipangaral ng ebanghelyo dahil ito po ang pag-asa ng tao. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya.
Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Siya po, sabi nga ng talata, sapagkat hindi ko ikinahihiyang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya mga minamahal, kung alam natin yung reality that many people died and perished to hell, kung alam po natin yan, at reality, at totoo yan sa atin pong buhay, dapat tayo po ay hindi nagpapatumpik-tumpik sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Lalo na po ngayon, meron po tayong internet. Ang dami na po nating mga verses, quotation, share na lang. Ako share na lang ng share. Share na lang ng share. Kahit natanggalin na sa mga GC, share na ng share. Paano ka naman? Yung tagtad ng isang GC yan, madaming yun, yata, 12. 12. Kaya ako napagsabihan na tigil na daw. Kaya ako tuloy pa rin yun, tinanggal na. Kaya sabi po dyan, the reality that many people died and perished going to hell. Minamahal. Kung alam po natin, maraming taong namamatay at pupunta sa impyerno, preach the gospel. Kaya nga sabi ng Hebrew 9 verse 27, sabi po ng talata, sabi po din 9:27, sabi po dyan, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Yan po yung sabi. At kung papaanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay paghuhukom. So alam niyo mga minamahal, nakakatakot, nakakaawa at nakakalungkot na kalagayan na alam natin yung lunas at hindi po natin ginagawa. Kung hindi sa iyo realidad na ang tao namamatay, kung hindi sa iyo realidad na nasa sa iyo ang pag-asa, search your salvation. Siyasatin mo yung iyong natamong kaligtasan. O kaya, baka hindi ka nakakapangaral sa ibang taong napapahamak dahil hindi mo pa nga yata nararanasan yung tunay na kaligtasan. Dahil ang makakapagpahayag lamang ng kaligtasan ay yung naranasan yung kaligtasan. Hindi, mahirap. Kaya nga ang mga mga mangangaral ay hindi makapagpahayag ng tamang kaligtasan dahil hindi nga nila naranasan yung tunay na kaligtasan. Kaya kung tayo po yung nagsasabing Kristiyano, nanampalataya sa Panginoong Jesus, ligtas, na nagsasabi kang ligtas, ay di dapat pinapahayag mo yung iyong tagapagligtas, si Jesus Christ. Kaya mga minamahal, sabi ko nga po lagi sa inyo, hindi naman sarili natin ang ating ipapahayag si Kristo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, but none of these things move me, neither count on my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received to the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. To testify the gospel of the grace of God. Bakit niya ginagawa ito, testify the gospel? Dahil yung ministry na galing sa Panginoong Jesus, which I have received to the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Sabi ni Peter and John, kung katwiran sa paningin muna sa inyo, bakit? Sabi ng mga Pariseo at iskriba at mga punong sacerdote, bakit ganito katapang ito mga ito? At pagkatalastas kay na Peter and John, na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang na mga hasilang. Bakit? At napag-alaman nila na sila'y kasama ni Kristo. Kaya yung naranasan si Kristo, hindi maaaring hindi mo maipapahayag ang Panginoon si Kristo. Kaya nga pagdating ng verse 19 and 20, kung katwiran, sabi nila, kung katwiran na makinig muna sa inyo, ay sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayari, hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig, mga minamahal. Kaya kung tayo pinakaranas ng kaligtasan, mag-share ka naman. Huwag ka naman tuong gahaman. Huwag ho tayong tuong gahaman. Yan ho ay pangit ho yan pag tuong gahaman.
Lalo na sa pagkain, pag tuong matakaw, gahaman, di nagbibigay. Delikado rin. Kaya mga minamahal, the reality, ano pa yung rason kung bakit tayo magpapatutuo ng salita ng Diyos? Yung reality that many people die and perish to hell. Maraming taong mamamatay, mga minamahal. Maraming taong mamamatay. Maraming taong hindi nakakatiyak ng kaligtasan. Maraming taong pupunta sa impyerno. Sigurado yon. Sureball yun. Walang mintis yun. Maraming taong pupunta sa impyerno dahil sabi may hatol na eh. So kung ang tao nabubuhay na hindi na napalatay sa Panginoong Hesus, may hatol na siya. At ang sabi mo ng talata, at kung paano itinakda sa tao na mamatay na minsan at pagkatapos ay paghuhukom. So ang tao pag namatay, huhukuman. Wala hong purgatorio. Wala hong purgatorio yung tinuturo ang Biblia. Pag namatay ang tao, diretso na langit o impyerno. So kung hindi ka nagsisi, impyerno ka. Kung nagsisikat na nampalataya ka sa Panginoong Hesus, palangit ka. So paano malalaman ng tao kung sino yung daan patungo sa langit? Sa pamamagitan po ng mga mananampalataya. Yung tunay na mananampalataya. Tayo po yun. Tayo po yung inatasan ng Diyos upang mangaral ng ebanghelyo sa mga tao. Kaya mga minamahal, lalo na sa mga mananampalataya ng Diyos, kung tayo po nakatiyak ng kaligtasan, ang sabi po ng Diyos, ang mandato po ng Diyos sa atin, ang sabi po ng Matthew chapter 28, verse 19, ang sabi po dito ng talata ay, ang sabi po dito, go ye therefore. Magsiyaon nga kayo. So may utos ang Diyos sa atin na ating ipangaral ang mabuting balita sa mga tao, sila gawing mga alagad. Upang magkaroon po sila ng pag-asa, upang magkaroon po sila ng pag-asang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, upang hindi na po nila maranasan yung punishment or galit ng Diyos na nakaumang sa kanila pag sila'y namatay, diretso sila sa impyerno. Kaya po mga minamahal, kung tayo po ay merong care, meron po tayong awa, meron po tayong habag sa mga tao, share the Word of God. Lagi po tayong magpatotoo ng salita po ng Diyos. Kaya yan po yung sabi ng Biblia. Kaya sabi ng Roma, anong babasahin ulit? Romans chapter 1. Sabi po dito, Romans chapter 1 verse 15 and 16, kaya nga, sa ganang akin ay handa akong ipangaral din naman ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kaya mga minamahal, yan po yung sinasabi po ng Diyos. Ang pag-asa ng tao ay yung ebanghelyo. At yung ebanghelyong yun ay si Jesus Christ. Ang Panginoong Heso Kristo. Wala na pong iba. Yan po yung sinasabi po ng Biblia. Number 2, sabi po na verse 14 to 16. Sabi po dyan, ako'y may utang sa mga Griego at gayon din sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din naman ang ebanghelyo sa inyong mga sa Roma, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Anong pandalawa nating makikita natin diyan? May yung sabi po diyan, yung responsibility. The responsibility that we have. Yung responsibilidad na meron tayo. Meron tayong responsibilidad na ipangaral ang ebanghelyo sa mga nasa paligid. Mga minamahal? Kaya nga sabi ng Matthew chapter 28, verse 19 and 20, ang inutusan po ay yung mga alagad, yung mga ligtas. So kung tayo po ligtas, meron po tayong task, meron po tayong responsibility nakaatang sa ating mga balikat
na gawin dapat natin ito. Kaya nga sabi ni Apostle Peter and John, ganun na lamang. Kung katwiran sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo kasi Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Ang sabi ni Apostle Paul, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received to the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Tingnan niyo po yung kanila pong desire. Palibhasa, ang nagkuman sa kanila is ang Panginoon Jesucristo, ang nagutos sa kanila ay hindi po nila, kumbaga po, ay mapigilan, maayawan yung utos ng Diyos sa kanila. Na ipahayag po ang ebanghelyo sa mga tao. Mga minamahal, yan po yung gusto ng Diyos. At yan po yung kalooban ng Diyos na dapat po natin ginagawa. Yun tayo po yung mangaral ng ebanghelyo sa mga tao. No? Yung pong mangaral po tayo ng ebanghelyo. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, Romans 11 verse 13, ang sabi po diyan, 11:13 ng Roma. Ang sabi po dito, 11 verse 13, sabi po ng talata, datapwat nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Palibhasa'y ako nga'y apostol ng mga hintil, ay niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Tingnan niyo po, ang sabi po diyan, for I speak to you, Gentiles, inasmuch as I am the apostle of Gentiles, I magnify my office. Talagang niluluwalhati niya. Ano? Dahil, ayun ay hindi lamang yung responsibility, yun ay privilege. No? Privilege po yung pangangaral. Alam niyo po, hindi po lahat ng tao ay inutusan ng Diyos. Hindi po lahat ng relihiyon ay, kumbaga po ay, hindi po lahat ng relihiyon ay mayroong permit na mangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Hindi po lahat. Naku, kaya po tayo po ay magpasalamat. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, for I speak to you, Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. Kaya mga minamahal, tayo po yung inatasan ng Diyos. At yung privilege, hindi po lahat pwede. Kaya po sa mga mananampalataya ng Diyos, ligtas, nakaranas ng kaligtasan, privilege po yan. Yung tayo po yung makapangaral, biruin niyo po, ay talaga tayo ay, ang Pilipinas po merong merong taga-dala ng salita sa ibang bansa. Biruin niyo po tayong taga-dala ng banal na kasulatan, banal na salita ng Diyos, salita ng Diyos mismo. Kaya privilege po yun. Kaya meron din po tayo diyang responsibility na ipangaral yung, may responsibilidad po tayo na ipangaral yung salita po ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 1:17, ang sabi po dito pa, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sabi, nangangaral siya kundi upang ipangaral ang ebanghelyo. Yun po yung ramdam ni Apostle Paul. Talagang si Apostle Paul po ay matindi ang kanya pong biyaya, ang biyaya ng Diyos po sa kanya. Kaya mga minamahal, yan po yung sinasabi po ng salita po ng Diyos. Kung tayo po ay susunod, ay biyaya po. Dahil maraming mga tao ang makakakilala sa Panginoon. Sabi nga ng talata, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay ikaliligtas. So ang tao po ay maliligtas pagka kanya pong narinig yung ebanghelyo. Yun po ang pag-asa ng tao. Kaya nga sabi ng talata, paano silang mananampalataya kung walang nangangaral? So kung tayo po ang may dala ng salita ng Diyos, kung tayo po ang may dala ng pag-asa ng tao, kung tayo po ang may dala ng lunas sa karamdaman ng tao, upang sila ay makatiyak ng kagalingan, 100% gagaling sa kanilang sakit, at ang pinakamalalang sakit ay kasalanan, si Kristo po ang ating ipahayag.
At sa mga minamahal po naming mga bisitang taga-subaybay at tagapakinig, si Kristo po ang pag-asa, hindi po kayamanan. Minsan yan pa po ang nagiging lunas, kaya ikaw ay mabilis mamatay. Biruin mo, mayaman ka, ay lagi kang minamatyagan ng mga magnanakaw, ikay tulog, gabi, inakyat ang iyong bahay, up and down, inakyat, tapos pinasok, nasaksa ka, patay. O hindi yan, Kaya ikaw ay madalis mamatay, pero hindi mo masama ang kayamanan, lalo na pag gagamitin mo sa gawain ng Diyos. Pero, sumasama ang kayamanan pag yan na lamang po ang iyong inuna. Mga minamahal, yun po. So, ang pag-asa po namin, ninyo at namin kung nangangaral ay si Jesus Christ. Kaya ipinapangaral ko po sa inyo, sa mga bisita po namin sumusubaybay at tagapakinig, ang pag-asa po ninyo ay hindi po relihiyon ng baptist, si Jesus Christ. Pero pag ikaw ay naligtas, magbaptist ka. Dahil ang baptist na nagtuturo ng tamang aral based on Bible. Yan po yung sinasabi ng talata. Si Kristo ang pag-asa ng taong napapahamak. Wala na pong iba. The responsibility that we have, meron tayong responsibilidad na ipangaral ng Ebanghelyo sa mga taong napapahamak. Acts chapter 9 verse 15. Sabi po din Sabi po ng Acts 9:15. Nasaan na yun? Ito po ay si Apostle Paul nang siya po ay nakakilala sa Panginoon. Sa chapter 9, din po si Apostle Paul ay nakakilala sa Diyos. Sila po yung naglalakad papuntang Damasco at biglang lumiwanag sa kanilang harapan. Si Apostle Paul ay nasubasog at may nagsalita sa kanya na sinasabi, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, sino ka ba, Panginoon? Sabi niya, Panginoon Jesus, ako'y si Jesus na yung pinag-uusig para kang sumisipa sa dulo ng siba. Diyan na po, naligtas si Apostle Paul. Saulo pa po ang kanyang pangalan, but pinangalanan po siyang Pablo. At ang sabi po din ng talata, sa verse 15, sinugo po ng Panginoon si Ananias. Sabi po dito, sa verse 15, datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Si Apostle Paul po ay naligtas. At siya po ay sisidlang hirang din na tagapangaral sa mga hintil. Ginamit po si Ananias. Si Ananias nga po yung takot pa eh. Dahil si Apostle Paul po, ito po ay talagang matindi po pagdating mo sa kanyang reliyon. Handang pumatay at mapatay si Apostle Paul. Kaya sabi ni Ananias, sabi po diyan, natakot po siya kay Apostle Paul dahil si Apostle Paul po ay mamamatay ng Kristiyano dati. But salamat sa Diyos niya nakakilala at nangaral ng Ebanghelyo at nakaabot sa atin. Yan po yung biyaya ng Diyos. Kaya may biyaya po ang Diyos kaya po yung nakaabot sa atin. Siya po ang nangaral sa mga hintil. Ano pa sabi? Sa verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiyang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Yan po yung sabi. So yan po yung sinasabi ng talata. So number 3, sabi po diyan sa verse 18 to 23. Mahaba po ito. Sabi po ng talata, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao ng mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. So, number 3 natin makikita ang katotohanan. Kung bakit tayo mga ngaral ng salita ng Diyos. Una, the reality that many people died and perished to hell. Pandalawa, the responsibility that we have
Pantatlo, the rankle of God. Pag sinabing rankle, nakita ko lang mo yan sa dictionary, means to cause someone to feel angry or irritated, especially for a long time. So, angry. So, rankle means angry. Sabi po ng talata, sapagkat ang puot ng Diyos, puot, superlative degree, puot, galit. Kaya mga minamahal, ano pa ang dahilan kung bakit tayo po ay mangangaral ng ebanghelyo sa mga tao na hindi pa nakakatiyak ng sila'y pag namatay ay palangit? Dahil may galit ang Diyos. May galit po ang Diyos. Sabi po, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag. Yan po sabi. Galit ng Diyos. Ano sabi po ng chapter 2 verse 5? At ayon sa iyong katigasan ay likas sa tao ang ayaw sa Diyos, laban sa Diyos, rebelde sa Diyos, suwail sa Diyos, matigas ang ulo sa Diyos, laban sa Diyos, etc. etc. Likas po yan sa tao kahit hindi mo turuan ang tao ay natututo ng kasalanan. O yung bata, yung inyo pong sa mga may pamilya, may mga anak po dyan, yung bata, yung inyo pong anak, hindi nyo po tinuturuan ng kasalanan, o may natututo. Ako hindi tinuruan ng aking ama ng kasalanan. Ako natutong manigarilyo, natutong magbarik, natutong mag-cutting classes, natutong ng lahat ng bagay, sugal. Ng lahat ng uri ng kasalanan natutunan. Dahil likas po sa tao, hindi mo na kailangang turuan ang taong gumawa ng kasalanan. Yan po inabukal sa tao nung ang tao po ay bumagsak sa kasalanan. Kaya nga sinasabi ko yung total depravity, wala nang natirang mabuti. Purong kasamaan na lamang nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Kaya nga sabi ng Genesis 6:5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang bunghaka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Tingnan niyo po yan. Pawang masama lamang na parati. Sinong nakakita? Ako ba? Hindi. Ang Diyos at nakita ng Panginoon. Genesis chapter 6 verse 5. Nagbago ba yan? Hindi. Romans chapter 3 verse 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Nagbago ba ang tao sa katigasan ng kanyang ulo? Hindi. Romans chapter 2 verse 5. Latapot tayo sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi. Ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan at tapat na paghuhukom ng Diyos. Nagbago ba yan? Hindi pa rin. Dahil ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3, ang sabi po dito, datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng panganib. Ang sabi po ng chapter 4, ang sabi po, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Hindi po nagbago ang tao. Ang tao po'y pasama ng pasama. Kaya ang Diyos po'y galit. Kaya ang minamahal, kung tayo po may hawak ng pag-asa ng Diyos, yun po ang ebanghelyo, si Jesus Christ, may galit po ang Diyos sa mga taong napapahamak. At yan po'y nakaumang na po sa kanila. Ang tao pong hindi po naliligtas, meron na pong hatol. Ang sabi po ng John 3:19, ang sabi po ng talata, sabi po ng John 3:18, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Tingnan niyo po, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. So, ang hindi pa po mananampalataya ng Panginoong Jesus at hindi pa po nakakatiyak ng siya'y pag namatay ay palangit, may hatol na pong impyerno ang papatakan. Pero ang sabi po ng talata, John 3:19, yung unang phrases, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So, mga minamahal, lalo na po sa mga ligtas, isa sa paraan ng Diyos para po tayo lumago sa ating pong buhay pananampalataya is mangaral ng salita ng Diyos. Palagi ang magpatotoo. At alam niyo po, pag tayo niyo pong ginawa yan, kayo po iinit sa pananampalataya. Dahil lalo na po kayo, pag kayo po nangangaral at meron kayo po naaakay na kaluluwa sa Panginoon, palapit sa Diyos, mga minamahal, kayo po nag-aakay sa Panginoon ng kaluluwa ng mga taong napapahamak.
aayusin niyo po inyong buhay at kayo po'y mag-iinit sa Diyos. Ano? Yan po yun. May galit ang Diyos. Ano? Ang sabi ng talata, balik po tayo sa Roma. Ang sabi po doon, ang sabi po ng Roma, chapter 1, verse 18. Ang sabi po doon, Roma 1:18, ang sabi po ng talata, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. So kaya pala ang Diyos ay may dahilang magalit dahil dapat ang ginagawa ng tao ay sumunod sa Kanya, mabuhay sa kabanalan, sumunod sa tahakin ng Diyos. Hindi. Ang ginawa ng tao, sabi po dito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Alam ang katotohanan, inyet binabaluktot. Kaya nga sabi ng talata, dapat alamin mo ito, sabi ng talata sa 2 Timothy, sabi nga po doon, sabi po rito, ng 2 Timothy chapter 4, sabi po dito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinatainga ay ibabaling magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. So, alam ng tao, ang tama. Alam po ng tao yan. But, sabi po ng talata, sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ibig sabihin, alam nilang katotohanan, hindi yun ang kanilang ginagawa, kundi pinapalitan ng kasinungalingan. Kaya mga minamahal, kinakailangan nating mangaral. Ano yung dahilan nating mangaral? Una, dahil ng kaya ang Diyos ay nagalit dahil po ang tao ay nabubuhay sa kasalanan. Kaya may dahilan ang Diyos na magalit. Ano? Yan. Dahil ang tao ay suwain. Matigas ang ulo sa kasalanan. Rebelde sa Diyos. Nako. Pero kaya perang usapan, no? Si Mayor magbibigay sa bawat bahay-bahay ng isang kabang bigas. Ay nako. Ay madaling araw pala naandiyan na, nakapila na, no? Din nga sa ayuda, talagang inulan at inaraw. Abay, nandun pa rin Ay simbahan, ipinapag-anyaya na, may service pa, isusunduin ka, ihahatid ka ulit pabalik, abay, ayaw pa Kaya ang tao, nung ang tao bumagsak sa kasalanan, wala nang natirang ayos. Kaya ang kailangan ng tao ay sabi ng verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang pag-asa ng tao ay ang ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang ebanghelyo. So kung ang tao ay makakapakinig ng ebanghelyo at yun ay ang Panginoon Jesus, may pag-asa ang tao na maligtas at matiyak ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo po mga mananampalataya, ano po ang ating gagawin? Magpatotoo ng ebanghelyo. Yun po yung ating responsibility. Yung responsibilidad po natin. Yan po yung utos ng Diyos. Go! Mangaral kayo ng salita ng Diyos. Gawin yung mga alagad, ang mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, na itinuturo nyo sa kanila na kanilang ganapin. Pag naligtas, di susunod sa Diyos. So, sa kakasusunod sa Diyos at makakagawa ng mabuti dahil ikaw ay ligtas na. Pero ang tao, hanggat hindi pa naliligtas, hindi niya kayang gumawa ng mabuti. At hindi natin kayang sulsulan ang Diyos sa ating mga nagagawang mabuti. Dahil ang tao, labas sa Panginoong Jesus, ay makasalanan. Walang pag-asa. Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Kaya sa mga bisita po namin na nanonood, ang pag-asa po ninyo si Jesus Christ. Sampalatayanan po ninyo. Hindi po relihiyon. Hindi po si Maria. Hindi po kung sino-sino po yung Pilato. Si Jesus Christ. Dahil yun lamang po ang tinuturo ng Biblia.
ang Panginoong Jesus. Ano po? Yan. The rankel of God. No? Number 4, sabi po ng number 4, sa verse 10. At laging sinasama ko, ano sabi diyan? Making request, if by any means now at light I might have prosperous journey by the will of God to come unto you. Sabi po diyan, sabi, making request, if by any means now at light I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Talagang siya ay nagdi-desire sa bawat bahay-bahay na makapunta, lalo na po sa Roma. Sabi po diyan ng talata, verse 10 ulit. At laging sinasamo ko, kung ngayon sa wakas sa anumang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makapariyan sa inyo. Anong purpose? Nasabi naman diyan ng talata, at hindi ko ibig, nasabi po diyan ng talata, anong purpose niya kung bakit siya talagang nanghihimagod? Verse 13, at hindi ko ibig mga kapatid na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo, datapwat hanggang ngayon ay ako'y nahahadlangan. Magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga na gaya ng mga ibang hintil. Verse 14, ako'y may utang sa mga Griego at gayon din sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Talagang desire ni Apostle Paul na mapangaralan ang mga tao ng salita po ng Diyos. Ano pang sabi ng verse 15? Kaya nga, sa ganang akin ay handa akong ipangaral di naman ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Number 4 na ating makikita diyan is yung the retrieval. Pag sinabi pong retrieval, the act of process of getting and bringing back something. The act of process of retrieving. Yung gusto mong ibalik ang taong napapahamak na dating na sila'y alipin ng diablo, na sila'y kinawawa ng diablo, and yet, sabi ni Apostle Paul, sabi diyan, verse 10, at laging sinasama ko kung ngayon sa wakas sa anumang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makapariyan sa inyo. Anong dahilan? Sabi po diyan, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. So, kaya gusto ni Apostle Paul na makapunta sa Roma, sabi, verse 15, kaya sa ganang akin ay handa akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyo na nga sa Roma, dahil gusto niyang may pangaral yung ebanghelyo sa mga taga-Roma. Kaya sabi po dyan, the retrieval. Pag sinabi pong retrieval, sabi po, the act of process of getting and bringing back something. So kung gusto mo talagang maakay sa Panginoon ng tao, makakilala ang tao sa Panginoon, muli siyang maging anak ng Diyos, ay akayin mo siya sa Panginoon. Akayin po natin siya sa Panginoon. Huwag po natin siyang itulak palayo sa Panginoon. Akayin po natin. Kaya nga sabi po ng talata diyan, sa John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay verse John, ang sabi po diyan sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, sabi po diyan, nasaan na yung Timothy ko? 4:16, sabi po ng talata, ingat kayo sa inyong sarili at sa inyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa mo nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga
nagsisipakinig sa iyo. Tingnan niyo po. Talagang dapat tayo ay nakabase sa ebanghelyo. At ang ebanghelyo pong yun ay si Jesus Christ. Yun po yung safe na ipangaral po natin. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, sa atin, kung atin lang ang sarili ang ating papangaral, ay wag na huy. Wag na po. Naku, delikado. Ano? Baka tayo huy pare-pareho sa tabag mag-shoot. Ano? Ay shoot sa tabag. Ano? Dahil kung ang sarili, at sarili ninyo, ang ipapangaral nyo sa tao, ay nako, ay hindi ka panipaniwala. Ano? Si Kristo po, ang ating pag-asa. Ano? Kaya nga sabi ng talata, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa mo nito, ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. No? Ang dala po natin is yung daladala ni Apostle Paul. Ano yun? Sapagkat hindi ko ikinahiyang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yan po yun. Yan po. Kaya mga minamahal, yan po yung pag-asa ng tao, hindi mukha mo. Ano? Hindi mukha naman natin sa Facebook. Ano? Ang pag-asa ng tao ay si Kristo. Ano? Si Kristo, hindi mukha mo. Ano? Yan po. Kaya i-share po natin yan. Ano? Ano pang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 26. Ang sabi po diyan, 2 Timothy 2:26. Ang sabi po dito ng talata, at sila ay makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanilang kalooban. Ang sabi ng talata, at sila ay makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. Kaya ang tao ay hindi makawala sa kalooban ni Satanas, nabubuhay sa kasalanan dahil sila ay nasilo ng dyablo. Kaya ang makakapagpakawala lamang diyan, kaya nga sabi ng talata, kung kayo ay palayain ng anak, kayo ay magiging tunay na laya. Dahil ang sabi ng talata, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So kung gusto nating ma-retrieve or maibalik ang tao at mailapit sa Diyos, si Kristo ang pag-asa. Huwag nating ipagkait si Kristo. Si Kristo ang pag-asa ng tao, hindi yung sarili natin, hindi yung relihiyon natin, si Kristo. Yan po. Kaya sabi pa ng Jude chapter 1 ano? Yan ho yan. Jude ho yan. Chapter 1 lang. Ano? Jude 1 verse 23. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Oh. Kaya nga sabi dyan ng talata, nasabi po diyan, verse 23, and others saved them with fire, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Agawin natin sila sa apoy. Ang tao po'y napapahamak kung gusto natin silang ma-retrieve, maibalik, malapit sa Diyos. Mga minamahal, si Kristo ang pag-asa. Huwag ho natin ipagkait sa tao, si Kristo. Si Kristo po ang pag-asa ng tao. Yan po. Kaya nga sabi ng talata, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, si Kristo. Ano? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ako'y naligtas dahil ni Kristo. Dahil ang Panginoon Jesus. May nangaral sa aking tao, napakinggan kong pangaral, dinagukan ako sa aking kasalanan ng Holy Spirit, nanampalataya ako sa Panginoon Jesus, pinagsisihan ko ang aking kasalanan, salamat sa Diyos at ako'y naligtas. May buhay na walang hanggan, pag namatay ay palangit. Kaya mga minamahal, yun po yung pag-asa ng tao, hindi mukha mo, si Kristo. Sa mga mahal ko naming bisita, sumusubaybay, manampalataya po kayo sa Panginoon Jesus. At si Kristo po ang pag-asa ninyo. Ano? Yan po. Ano? The retrieval. Ano? Retrieval operation. Ano? Ikaw yung ginagamit pag may sakuna. May lindol, mayroong
bagyo, na ang bahay ay bubong na lang ang nakalutang, may retrieval operation tayo. Kinakailangan natin tulungan yung mga taong napapahamak, nalulunod. May retrieval operation. So, ang mga tao po na wala sa Panginoong Hesus ay napapahamak. Kailangan po natin silang tulungan at maibalik sa Panginoong Hesus upang magkaroon sila ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. And the last po, ang sabi po ng talata, ang sabi po diyan sa verse 15 and 16 ng Roma, 1 verse 16 and 1 verse 15 and 16. Kaya nga, sa ganang akin ay handa akong ipangaral ng Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sabi po diyan ng talata, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. So, kapag ang tao ay naligtas, dahil yung Panginoong Hesus, pinanampalatayanan ng tao, makikita natin diyan yung reuniting to God. Pag sinabi pong reuniting to God, to bring people or things together again. Together again. Especially after they have been apart for a long time. To be together again after being apart for a long time. Biruin niyo po yun, magre-reunite ang tao pag siya po'y nakakilala sa Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng John 1:12, datapwat, ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, ang sabi po doon, datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, ang lahat ng nananampalataya sa Panginoong Hesus ay pinagkalooban ng Diyos na maging anak niya. Wow, what a reunion. Kaya po'y salamat, kayo makasalanan, may nangaral sa akin, at nagsisi ako ng aking kasalanan, nanampalataya sa Panginoong Hesus. Wow, ngayon po ako'y anak na ng Diyos. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 3 verse 1 and 2, 1 John chapter 3 verse 1 and 2. Ang sabi po ng talata, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang matawag na mga anak ng Diyos. Wow, what a reuniting, what a fellowship that I have. Kayo gawin anak ng Diyos. Kaya nga sabi, masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Kasama kayo doon sa atin na tinutukoy, sa mga manonood po namin, ako'y anak na ng Diyos. Yun yung sabi upang tayo'y mga tawag ng mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Wow. Ay gahoy anak na ng Diyos. So, sa mga anak ho naman ng Diyos, ay wag ho natin ikait yung pag-asa ng tao upang sila'y maging mga anak din ng Diyos. Ano yun? Verse 16 ulit tayo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yan po yung sabi. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 5. 2 verse 5 ng Philippians, sabi po diyan. Tama pa rin ang lagay nito. 2:15, 2:15, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis. Wow. So, kaya tayo walang sala, walang dungis because of Jesus Christ. Tayo ngayon sa harapan ng Diyos ay pinapaging banal because of the Lord Jesus Christ. So sa mga manonood po namin, sa mga bisita po namin, para tayo po'y ariing ganap ng Diyos, sampalatayanan mo si Jesus Christ. Pagsisihan mo iyong kasalanan, sampalatayanan mo si Jesus. Ano pang sabi ng talata? Galatians chapter 4, verse 6. Last verse kung babasahin mga minamahal. Ang sabi po dito ng Galatians chapter 4, verse 6. Sapagkat kayo'y mga anak,
ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw tayo, Aba, Ama, Aba, Father. Ano? So, Ama ko. So, kaya alam niyo po, ang tunay at ang makakapanampalataya sa Panginoong Hesus, mga minamahal, yun po yung pagkakalooban ng Diyos na maging mga anak niya. So, yun po yung pag-asa, yung Ebanghelyo, kung atin pong ipapahayag sa tao. Ano? Magkakaroon po ng, kung alam mo ang tao mapapahamak, reality that many people died and perished to hell, the responsibility that we have, the rancor of God, the retrieval, and the reuniting. Yun po ang dahilan kung bakit kinakailangan po natin ng mangaral ng salita po ng Diyos. Laging magpatotoo. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, lalo na po sa mga member, mga Kristiyanong ligtas na nanonood po ngayon, gawin po natin yung palagi ang magpatotoo ng Ebanghelyo. Si Kristo po. I-share po natin sa mga taong napapahamak upang sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao na mananampalataya sa kanyang tuntunan. Sabi ng talata, John chapter 1 verse 20, John 1:12, datapwat, ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban nila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid baga, ang sumampalataya sa kanyang pangalan. So kaya mga minamahal, yun po yung pag-asa ng Diyos. Kung ang taong makasalanan ay magsisisi ng kanyang kasalanan at sasampalatayanan ng Panginoong Hesus bilang tanging tagapagligtas. Hindi po si Maria ang tagapagligtas. Hindi po. Walang mediatrix. Ephesians chapter 2 verse 5, there is one mediator. Mediator, hindi yung mediatrix. There is one mediator between God and man, the man, Jesus. Wala akong mediatrix sa Bible, hindi ko tagapagligtas si Maria. Si Maria ay inang iniligtas din. Basahin niyo po ang Bible. Nabasa ko na po ang Biblia. Thrice ko na hong nabasa ang Bible. Wala ho akong nakitang mediatrix, mediator. At ang tinutukoy na mediator is the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Kaya mga minamahal, sa bisita po namin nanonood, ang pag-asa po ninyo ay ang Panginoong Jesus. At sa mga mananampalataya, kung may daladala tayong pag-asa, tayo ay magpatotoo. No? May pag-asa. No? Kung tayo magpapatotoo, mayroong pag-asa ang mga tao. No? Kaya salamat po sa Diyos at tayo po ay manalangin. Amin namin Diyos sa langit. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po muli sa mga katotohanan na amin po napag-aralan. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig, higit sa lahat, Panginoon Diyos, yung mga bisita po namin nanood, ay kayo po mangusap sa kanila at tulungan niyo po sila mga panampalataya sa inyo, Panginoon Jesus. Pagpalain din po mga miyembrong nanood, nawa o Diyos, ay gamitin niyo po kasangkapan ito upang kami po ay muling mag-init at makapanampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po at ingatan niyo po kami muli sa gabing ito sa aming pamamahinga. Ang lahat po nito aming po dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, salamat po sa inyong lahat na nanonood at bukas po ulit, kayo po sumubaybay sa ating pong online Bible study. Salamat po at God bless po sa inyo lahat.